Parang 2 oras na kami nandito, 2 oras at kalahati dito sa loob ng mga boat. And hindi pa rin kami umaalis. Sa wakas, nakakapagod yung biyahe ngayon. Good day. Unahan ko na kayo, nandito ako ngayon sa Misamis Oriental. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Laguindingan Airport at tayo ay pupunta sa isang probinsya na hindi ko pa napupuntahan. So ito yung mga kasama ko today. Ilan sa mga kasama ko si Steve at si Sid. Ayan, so ang oras ngayon ay 7:05 dito sa Laguindingan Airport. Ang simple lang naman para sa series na to, no? Ako ay pupunta sa isang probinsya na first time kong pupuntahan as part of course, Project 82. Project 82, ibig sabihin, meron tayong 82 provinces dito sa Philippines na kailangan puntahan or ma-explore. Kami ay sasakay ng Grab. Kami ay pupunta sa Agora Terminal. Yan, so nandito na kami ngayon sa Agora Terminal kung saan kami sasakay papunta dun sa province destination namin. At tatagdagan na nga kami ng kasama. Ito ang kasama na additional, si Pia. So nakasakay na kami ng bus going to Baligoan. So dito sa bus na to magta-travel kami ng mga roughly around 2 hours to 3 hours, depende kung yung stopover ng bus. 9:02 kami ay papunta na ng Baligoan Port. Monterici Restaurant. Ngayon ay 10:35. Dito tayo sa terminal ng Balilansan. Okay, 10:48. Umalis na kami doon sa terminal. 11:54. Okay, after 3 hours ng bus from Agora ay nandito na kami sa Balilogan Bus Terminal. At naglalakad kami ngayon papunta doon sa port, going doon sa province na pupuntahan namin. Ito yung schedule ng trip. At punta na kami, sasakay na kami doon sa barko. 12 daw. Sa 12 o'clock na kasi. And then yung hinahabol namin na boat ay 12 o'clock. So 252 yung ticket, tapos 15 yung terminal fee. Para saan po? Para Environmental yung una. Dapat tama yung mga sinasabi. Okay. Hindi, tinatype ko. So environmental fee pala yung unang 15, tapos ito naman terminal fee Hindi, binablog na nga niya, mali-mali nga. 15 pesos. Okay, to summarize, magkano ulit? Ewan ko, bahala ka dyan. Ayun pala. So, 15 pesos terminal fee and 15 pesos environmental fee. Okay. 280 all in all. Ilan yung apat yun? 4.
ito lang. Per head. Ito. So ito yung itsura ng Port of Balingoan. Presko, malamig, at maraming upuan na malalambot. It's 12:20. Pwede na kami sumakay ng boat. Ito ang aming boat, ang St. Benedict Ocean Shipping Lines Corp. So ito siya yung kulay green, yung MV Francisca. At ito yung tsura niya. So, ang biyahe sa mga around more or less 1 oras. Papunta doon sa probinsya na yun, na malalaman nyo na in a few minutes, no, kung ano yung probinsya na ngayon ko lang pupuntahan dito sa Pilipinas. Parang 2 oras na kami nandito, 2 oras at kalahati dito sa loob ng boat. And hindi pa rin kami umaalis papunta doon sa probinsya. Kakaroon ng problema kasi overload. More than 50 na katao yung nasa boat. So nung chinek ng Coast Guard ay hindi kami pinapayagan umalis. Dinidetermine ko sino yung mga wala sa manifesto, yung mga sobra, no, na kailangan bumaba at lumipat doon sa kabilang barko. Ang problema kasi doon sa lilipatan ng kabilang barko, most likely may mga nag-purchase na ng tickets doon. At pag lumipat yung mga ibang tao doon ay maaaring beyond na rin sila doon sa expected, no, na capacity. Oh no! So dapat kami ay nakaalis na lang 12 o'clock, 3 o'clock na ba? Okay, basta nasa inyo yung ticket. Sabihan mo na sisi. Mag-announce lang, ma'am. Dito na tayo pumunta. So finally, after 3 hours, nakaalis na rin kami doon sa port. Grabe yun. Ayaw talaga magpalis ng Coast Guard. Naintindihan naman natin, no? Dahil syempre pag may nang mangyari sa boat, no, malalagot din ng Coast Guard. Yun, but eventually, nakaalis din kami, nabawasan ng mga tao sa loob. So finally, dito na tayo sa may Port of Benoni. So after more than 12 hours ng pagbabiyahe from Manila, ang Port of Benoni ay dito sa probinsya ng Camiguin. Dating namin sa Camiguin, may sumalubong. Hindi pa ako dito. Ayan, oh, so siya si Poms. Dito na tayo sa aking newest province in the Philippines, ang probinsya ng Camiguin. At ito ang aming sasakyan. Yan. Sa wakas, nakakapagod yung biyahe na yun. Papunta lang dito sa Camiguin. Ito na kami sa accommodation namin dito sa Camiguin, ang Bintana sa Paraiso. Ngayon, dito na rin makikita kung sino yung huli naming kasama sa aming Camiguin Adventure. At natutulog daw siya, no? So may pa-welcome drink sila. Let's explore ang itsura ng Bintana sa Paraiso. So meron dito bar. Ayan. And then may
Yung ano nila, dining area. Ito yung pool. Pero ito yung mga houses na lang. Makikita ninyo. Yan. Ito yung mga houses. Ay. Thank you, sir. Wow. Ito yung sa amin. So, syempre may TV, may water na libre, ceiling fan, and yung bed. And of course, meron tayong private na CR. Wow, malaki. So may trauma pa rin ako sa hammock, pero sana matibay ito. So meron silang hammock sa labas, at ito ang view. Ito nang pinakihintay nyo, ang huling karakter. Ang huling karakter ng Kamigin, si Ivan. Morning. Magkano ba yun? Hinihintay ko kayo para may mag-picture sa akin. Meron mo yung sarili mo. Oo, wala tayo draw mo. Lamig na ako. Umangaw na ako. Okay, so on to our night adventure. Pero yung night adventure namin is actually kakain lang kasi di pa nga kami nagla-lunch. Simula nang mas stranded kami na sobrang tagal dun sa barko. Ay, Diyos niyo, inisip ko May tuna belly, Nixon, no? Ito ba ako na mag-asa? So, dito kami ngayon sa Alex Restaurant and Bar. Dito kami magbabawas ng mga mabibigat na kinain namin kanina. So, kami mga light foods lang dito. Okay na kami doon. Hello! Meron?